Hello mga people, hello mga kapitbahay, sa mga loyalist na mahal ko, sa mga DDS na nangaaway, maging sino ka man, halika na at meron tayong pag-usapan. Sa video na ito, makinig ka lang hanggang sa maubos ang oras mo. Pag-usapan lang naman natin ang mainit na issue ngayon, ang Diskaya, ang flood control or ang DPWH. Kailan lang ay nag-flex si Sara Diskaya ng kanyang mga magagarang sasakyan, ang dami. At ang sabi nila, nasa mahigit 100 daw. Pero noong sugurin ng custom at ng HPG, ang nabutan na lang nila ay dadalawa. Nasaan na yung mga Bentley, yung mga Mercedes-Benz? Nako, itinago kaya? Sa gara ng kanilang mga sasakyan, saan nanggagaling yung mga ipinapambili nila? Grabe 'di ba? Kapag wala kang mapagamitan ng pera mo, bibili ka na lang ng mga mamahaling sasakyan na parang isang laruan lang. Para silang bumibili lang ng candy. Alam naman natin na ang Diskaya family ay merong construction firm. Nakikipag-bid sila sa iba't ibang mga construction firm sa proyekto ng gobyerno. At kapag sila ang nanalo, sila ang gagawa ng project ng kung sinong opisyal na gustong magpatayo ng kalsada, tulay, buildings, or anuman yan. And what have Sarah said? Ang construction firm nila ay nagsimula noong 2016. Tinanong yan ni Bato at lumaki-laki yung mata ni Bato noong sinagot siya ni Sarah na noong 2016 pa sila nag-umpisa na mag-bid ng project sa gobyerno. Kung taong 2016, sino ang presidente niyan? Walang iba kundi si Digong Monyo. At dahil sa mga baha sa Pilipinas, nakita ng Pangulo, nag-investigate siya at nakita niya na malaki ang pera na nawala pero walang naitayo na project, ghost project. Kung meron man, grabe tinipid nila. Yung haligi ng tulay siguro, parang toothpick. Kaliit, sobrang tinipid. Yung mga dike na pinapagawa, nako, dadaan lang ang ilang bagyo, wasak na yan. Ang mga daanan ng tubig, pinatayuan, grabe talaga, pinatayuan ng school. Bakit sila papayag? Mahaharangan yung tubig, kaya nagkakaroon ng baha. Mas inuuna ng mga tao na ito, mga buhaya na ito ang bulsa nila kaysa sa yung magpatayo ng maganda pangmatagalan na proyekto. Pumunta kayo sa abroad at tignan ninyo kung paano sila gumawa ng mga project. Halimbawa dito na lang sa Hong Kong, tignan mo, ang dami-daming mga tulay dito, nagkakasalubungan. Tignan mo yung mga poste, ang lalaki. Kahit napakasimple lang na itatayo nila, pero tignan mo ang kapal ng wall. Ang laki ng haligi, matibay talaga. Dahil ang iniisip nila, pang matagalan, hindi yung ibubulsa. At saka dito kasi sa Hong Kong, meron talagang isang constitution, isang body na nag-check ng mga project. Yun yung kailan lang ay itinayo ni PBBM. At sana ang body na yon ay magiging successful para mahadlangan itong mga proyekto na ganito. Nakakahiya. Ang Pilipinas na taon-taon na lang kapag may bagyo, may nasisira. Kung maganda sana ang mga proyekto na itinatayo,
hindi magkakaroon ng maraming mga bahay na naaanod. Tignan natin sa mga malalayong lugar. May mga bata na kailangan nilang lumangoy. Hawak-hawak yung mga damit nila, yung mga bag nila, nakaganyan sila, lumalangoy sila. Sa rumaragasang tubig sa ilog, makatawid lang sila at makapasok sa school. Kung meron mang tulay, yung hanging bridge na yon, parang duyan, gumaganong-ganon, nakakatakot, tinipid, hindi matibay. Dadaan na naman ang malakas na bagyo, wala, inanod. Balik na naman ang mga bata sa paglalangoy. Naglalakad sila ng ilang kilometro bago makarating sa school. Marami akong napapanood na mga vlog na ganyan, documentary. 1 oras nilang lalakarin papunta sa school. Lumalangoy sa delikadong mga ilog. Ang mga project, completed sabi doon. Pero kung i-check mo, ang Pangulo mismo ang tumingin, completed, pero walang nakatayo. Kahit isang bakal man lang sana. Meron din akong napanood na isang video. Grabe, parang small dike yun. Puro bato na lang ang palaman sa loob. Isang bakal wala. Grabe, no? Kung mai-implement sana ng mabuti yung project ng Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas. Hindi na tayo paulit-ulit pa na magre-renovate or gagawin ulit, i-repair dahil sa paulit-ulit na sira. Bakit hindi na natin gawin? Bakit hindi nyo gawin yung matibay-tibay para hindi madaling masira? And then next year, another project na naman. Hindi yung lagi kang nakatambay doon sa paulit-ulit na pag-repair ng project. Tignan mo yung pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Baguio, sa Cannon Road. Sabi ng mga tao doon, every year nire-repair yan. So, every repair, 500 million, paulit-ulit. Pero kung ginawa ng matibay para sa pangmatagalan, yung pinang-repair mo, gagawin na namang isang project. Pero dahil ikaw na kontraktor, ikaw na opisyal ng bayan, ikaw na district engineer, mas inuna mo na mag-ipon ng pera ng taong bayan. Alam mo yung mga nagbubuwis, lalong-lalo na sa aming mga OFW. Bawat padala namin, meron niyang buwis. Sa mga maliliit na mga negosyante, naghahanap buhay, nagbabayad sila ng tax. Sa mga mayayaman, kahit sabihin nating mayayaman sila, yan ay accumulated na pera ng tao tapos ibubulsa mo. Grabe. Magnanakaw ka. Ano kayang puso meron ang mga taong ito? Nasa isang luxury car nila, merong mga kabataan na lumalangoy sa delikadong tubig, baha. Makapasok man lang sa eskwela. Kung ginawa sana yun, walang ganun. Walang mga kawawang bata. Yung mga itinayo ng mga magulang na bahay na ilang taon nila na pinag-ipunan, darating lang ang isang bagyo, wala, dinala na naman, inanod. Buti na lamang ang mga Pilipino, kahit paulit-ulit na inaanod, bumabagsak ang kabuhayan nila, yung pag-asa nila hindi pa rin nawawala. Dahil ang mga Pilipino
Alam nitong mga kurakot na to na ang mga Pilipino ay matiisin. Hindi nagko-complain. Nagko-complain man, gumagawa ng paraan para makasurvive. Sa ibang bansa, nangurakot ka, nako, bibitayin ka. Dudumugin ka ng tao, ipapahiya ka. At nangyayari ngayon sa Diskaya family. Tapos na siguro. Ito na kaya ang pagtatapos ng maliligayan nilang araw. Panahon na para mapahiya sila. Panahon na para tumigil ang pagnanakaw nila. At hindi lang sila. Example lang sila. Kasi nga sila ang unang na issue. Pero marami pa. Kung meron sanang makukulong dahil sa pangungurakot, sigurado sa mga sunod na taon, itong mga gustong mangurakot, lalong-lalo na itong mga politiko, mag-isip-isip na sila. Isama natin ang mga Duterte sa usapin na ito. Year 2016, sabi ni Sara, nagsimula ang construction firm nila. At alam mismo ni Digong Muñoz, siya mismo ang nagsabi na sa DPWH matindi ang korupsyon dyan. Meron ba siyang ginawa? Wala. Baka isa pa siya sa mga nangurakot dyan. Dahil tignan nyo, ang anak niya na si Pulong, 51 billion. Pero bakit ang Davao pa rin binabaha hanggang ngayon? Karamihan sa mga tao na mayroong ginawang hindi maganda, mga kurakot, talagang ipapakita nila. Dedepensahan nila ang sarili nila na ang akala mo totoo. Na kahit ang ebidensya ay maliwanag. Dahil ganyan man si Satanas. Inaako ba niya? Inaako ba ni Satanas na masama siya? Hindi. Ang iniisip niya, Diyos siya. Ganyan ang mga tao na hindi maganda ang ginagawa. Kahit huli na, sasabihin pa rin niya, ay hindi ko ginawa. Pero ang mga ginagawa na yan, may katapusan. Kahit sabihin man natin na mahabang panahon, bakit ngayon lang? Sa pagkahaba-haba ng panahon, bakit ngayon lang? Mahuhuli ang mga yan. Ang Diyos kasi puro present yung time niya. Hindi katulad sa time natin na merong nakaraan, may kasalukuyan at may kinabukasan. Sa Diyos, puro yan present. Which is tayo, merong time na sinusunod natin. Halimbawa yung tao, matanda na. Iniisip natin, bakit ngayong matanda na, saka nalaman yung kalokohan niya. Sa Diyos hindi ganyan. Kahit pinakuhuling minuto ng buhay mo, kung gusto kanya na baguhin, babaguhin kanya. Sana ang mga tao na yan magbago sila. At ang demonyo rin, bibitawan ka. After mo na malublob sa dumi, sa putikan, bibitawan ka na niya, mapapahiya ka. And that's what is happening to this Kaya family now. After niya, na inilublob sa kasakiman, sa pera, ang Diskaya, biglang bitaw siya. O di, mapapahiya siya ngayon. Ganun ang gusto ng demonyo. Huwag kang kumampi sa kanya. Dahil hindi forever. Yes, Satan can give you what you need. Kaya din niya na ibigay ang hinihiling mo na kayamanan na pera. Nagaya din ni God. Pero huwag ka, dahil si Satanas, after niya na ibigay ang lahat na gusto mo, maniningil yan sa huli. Only God
ang hindi naniningil ng ibinigay niya dahil hindi ganyan ang Diyos. So bakit ka pa kakampi? Bakit ka gagawa ng kasalanan? Kung sa huli mapapahiya ka. Alam ng tao yan na masama ang ginagawa niya. Pero dahil pleasurable ang masama, so pinagpapatuloy pa din. Salamat, much love, and God bless.